Hi, hello, isang maganda umaga, tanghali, hapon, gabi sa inyong lahat. Anong oras man ninyo napapanood ang video ito? Tayo po muna itutunghay ng pagbasa para sa araw po naman ng Lunes, June 24, taong 2024. Hahanguin natin ang mabuting balita sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kabanata 1, talata 57 hanggang 46 at tatalo ng 80. Dumating ang oras ng panganganak ni Elizabeth at nagluwal siya ng isang sanggol na lalaki. Nabalitaan ng kanyang mga kapitbahay at mga kamag-anak na siya'y pinagpala ng Panginoon at nakigalak sila sa kanya. Na ikawalong araw, dumalo sila sa pagtutuli ng sanggol. Sakaryas sana ang ipangangalan sa kanya, gaya ng kanyang ama, ngunit sinabi ng kanyang ina, hindi, Juan ang ipapangalan sa kanya. Subalit wala isa man sa iyong mga kamag-anak ang may ganyang pangalan, wika nila. Kaya't hinudyatan nila ang kanyang ama at itinanong kung ano ang ibig niyang itawag sa sanggol. Humingi siya ng masusulatan at sumulat ng ganito, Juan ang kanyang pangalan. At namangha silang lahat. Pagdakay nakapagsalita siya at nagpuri sa Diyos. Natakot ang lahat ng kanilang kapitbahay, ano pat naging usap-usapan sa buong kaburulan ng Judea ang mga bagay na ito. Pinakaisip-isip ito ng lahat ng nakaalam at ang kanilang tanong, magiging ano kaya ang batang ito? Sapagkat maliwanag na sumasa kanya ang Panginoon. Lumaki ang bata at naging malakas ang kanyang espiritu, siya'y tumira sa ilang hanggang sa araw na magpakilala siya sa Israel. Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mabuting balita. Ang reflection or pagsasadiwa ay hahanguin po natin sa Aklat ng Simbahay 2024. Juan ang kanyang pangalan. Ito ay kinumpirma ng mga taong nasa paligid ni Elizabeth sapagkat siya ang nagbigay ng pangalang Juan o siya ang magbibigay ng pangalang Juan. Tatandaan natin na sa lumang tipan, lalaki o si Adan ang binigyan ng kapahintulutan, kapangyarihang magpangalan sa lahat ng bagay. At kahit sa kanilang mga Hudyo, lalaki ang nagbibigay ng pangalan kasunod ng pangalan ng kanyang ama sa isang sanggol na ipanganganak. At kahit si Sakaryas na tinanong at humingi ng susulatan, kinumpirma niya na Juan nga ang ipapangalan sa kanilang anak at siya'y nakapagsalita, sabi ng ating binasa. Nagdulot ng malaking katuwaan ang kapanganakan ni Juan sa kanyang mga magulang, kamag-anak at mga kapitbahay. Bakit naman? Sapagkat inalis sa isang sumpang kalagayan ang mag-asawa dahil matagal silang nagkaroon ng anak dahil si Elizabeth nga ay baog. Ngunit walang imposible sa Diyos, sila'y biniyayaan ng anak. Tama lang na Juan ang kanyang maging pangalan, ang Diyos ay mapagpala ang ibig sabihin nito. So Juan, ang ibig sabihin ay ang Diyos ang mapagpala o ang Diyos ay mapagpala. Naging pagpapala ang kapanganakan ni Juan sa kanyang mga magulang sa kanilang katandaan. At naging tagapag-alis ng kadustaan kay Elizabeth sa mata ng mga Hudyo. Pagpapala rin si Juan sa bayang Israel dahil siya ang nahirang na maging tagapaghanda sa daraanan ng Mesiyas. Walang iba kundi ang ating Panginoon na mauuna siya bago ang pagdating ni Jesus. Nagkaroon ng kaunting iringan sa pagpapangalan sa kanya dahil hindi pa makapagsalita si Sakaryas na ayon sa kaugalian ay dapat siyang magpapangalan bilang ama ng bata. Ito po yung tradisyon o kaugalian na ama ang dapat na nagbibigay ng pangalan ng bata. Parang ako po ang nagbigay ng pangalan sa akin pong 3 anak. Dapat kasi ay lalaki o ulo ng tahanan. Marahil bukod sa tradisyon ng paggamit ng pangalan ng mga ninuno, dahil babae siya, hindi siya pinaniniwalaan ng mga tao. Nais nilang isunod kay Sakaryas ang pangalan ng bata. Kinusulta pa nila si Sakaryas na naging pipi at nang higit sa 9 na buwan. Namangha sila nang isulat ni Sakaryas Juan ang kanyang pangalan. At agad nakalaga ng kanyang dila, nakapagbigay puri sa Diyos dahil naging hudyat na ito ng kanyang pagtanggap sa plano ng Diyos.
Sa totoo lang, ang Diyos ang nagbigay ng pangalan kay Juan. Ang Diyos ang siyang nagnais na pagpalain ang sanlibutan. Maraming salamat at patuloy tayong pagpalain ng ating Panginoon. Ang akin lamang palaging sambit, I love you with the love of the Lord. Bye-bye and bye-bye.